Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel mga ka-recap. Ipagpatuloy na nating muli ang kwento ni Pedro. Pagkatapos nga na mapigilan ni Pedro si Sangdo na putulin ang mga binti ng mga kasama nito ay sila namang dalawa ang maglalaban. Pinili ni Pedro na gamitin ang manipis na stainless tray na may disenyo pang bulaklak. Ano kaya ang magagawa nito sa kukri ni Sangdo? Tinawanan lang ito ni Sangdo. Matagal na daw nang huli pa siyang nakatawa ng ganito at napapaluha pa sa tawa. Pero hindi dahil bata ang kalaban niya ay di na niya ito siseryosohin. Bigla nitong inatake si Pedro. Nakailag naman ito at ginagamit panangga ang tray na kanyang sandata. Tinanong ni Sangdo kung hanggang kailan magtatagal ang gamit nitong sandata gayong sobrang nipis naman ito. Inatake ng sobrang lakas si Sangdo at mukhang na-corner na niya si Pedro. Ang instructor naman ay dali-daling nagmamaneho, nagmamasakali na maabutan niya ang mga estudyante niya. Naalaala niya ang nakaraan kung saan nagharap sila ni Sangdo sa isang kasino. Ito ay ang panahon na dapat huhulihin nila si Sangdo. Marami na daw masamang nangyayari sa organisasyon dahil sa kanya kaya dapat na siyang iligpit. Inatake na siya ng mga killer pero parang wala lang sa kanya. Kumpiyansa naman ng batang instructor na kahit anong galing ni Sangdo ay di nito kakayanin ang 5 tao. Pero sa hindi inaasahan ay nakita ng instructor kung gaano kagaling ito sa paghawak ng kukri, walang nagawa ang 5 lalaki sa kanya. Nalagpasan na nito ang kakayahan ng isang tao. At sa pagkakataon din na yun naputulan siya ng isang binti, habang inaatake na nga ni Sangdo si Pedro ay mukhang nahuli na niya ito. Nahati sa dalawa ang sandata ni Pedro at mukhang tinamaan siya. Pero hindi, sinadya ito ni Pedro para mahati sa dalawa ang kanyang sandata. Naging matalim ang mga edges nito. Napagtanto ni Yuna na hindi pala para gawing panangga ito pala ay para gawing matalim na blade. Napabilib din si Sangdo pero ang nasa isip niya ay galit na ito. Sigurado siya na tinamaan niya si Pedro pero bakit parang hangin lang ito? Hindi niya daw alam kung saan natutunan ito ng bata pero tatapusin niya na ito. Tinapon ni Sangdo ang kanyang suit kay Pedro para harangin ang vision nito at biglang inatake ng maraming taga si Pedro. Akala ni Sangdo sa pagkakataon na yun ay tinamaan na niya si Pedro pero laking gulat niya na may biglang umatake sa likod niya. Kutsan lang pala ang nahiwa niya at hindi si Pedro. Muntik na mahiwa ang leeg nito pero nakaiwas siya kaso lamang ay nasugatan ni Pedro ang kamay niya kaya hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Pedro kung estudyante nga ba lamang ito. Iniisip ni Sangdo na kahit matalim daw ang edges ng tray ay hindi naman ito kayang mahiwa ang damit at kaya itong i-block ng kukri. Napagtanto niya na leeg ang target ni Pedro. Nagpatuloy ang matinding laban at sobrang bilis ng mga ito. Walang magawa si Yuna kung hindi manood at obserbahan ang laban. Nakita niya na mas mabagal si Sangdo kaysa kay Pedro dahil mas mabigat ang sandata nito. Sa pakiramdam niya ay mananalo na si Pedro. Pero habang umaatake si Pedro ay bigla itong nasugatan sa mukha. Sa loob pala ng kukri ay may matalim na kutsilyo at mas magaan kaysa sa kukri. Ibig sabihin lang nito ay mas magiging mabilis na siya, muntik nang tamaan sa mata si Pedro pero nakailag ito. Naging mas mabilis si Sangdo ng 3 beses kaysa kanina. Pero habang umaatake si Sangdo ay napansin ni Yuna na mali ang paggamit nito. Dapat daw ay panang sasaksak ito at hindi ginagamit panghiwa. Bigla na lang tumigil sa pag-atake si Sangdo at nabitawan ang kutsilyo. Wala na palang lakas ang mga kamay nito. Sa simula pa lang ay hindi pala ang leeg ang target ni Pedro kundi ang kanyang mga nerves sa kamay. Lahat na nerve at muscles na responsable sa paghawak at paggalaw ng daliri at kamay ay pinutol ni Pedro. Sa simula pa lang ay wala siyang plano na patayin ni Sangdo. Hindi makapaniwala si Sangdo na natalo siya ng isang estudyante lamang. Hindi tao ang kalaban niya. Ilang tao na kaya ang tinalo nito? Mga tanong na tumatakbo sa isip ni Sangdo. Binalikan ni Pedro ang sinabi ni Sangdo kanina na hindi daw matatalo nito ang sandata niyang kukri gamit ang isang tray lamang, kaya sa pagkakataong ito, ay ipapakita ni Pedro paano talunin ng itlog ang bato. Pinulupot ni Pedro ang manipis na tray sa kanyang kamay at ginawa itong gloves. Habang nangyayari ito ay naaalala ni Sangdo ang kanyang pagkabata. Palagi siyang binubuli ng ibang kasama. Sinasabit sa puno ng pabaligtad hanggang sa ito ay maligo sa sariling ihi. Gusto niyang tapusin ang mga ito pero wala itong lakas at kakayahan. Wala siyang tiwala sa sarili niya. Hanggang sa ito ay nag-iba,
ikinulong siya sa isang kwarto at planong ipalapa sa mga mababangis na aso. Inalok siya ng pustahan ng kasama. Nang marinig niya ang salitang pusta ay bumilis ang tibok ng puso niya at parang nag-iba ang estado ng pag-iisip niya. Na-e-excite ang katawan nito kapag nakikipagpustahan lalo na kapag buhay niya ang nakataya dito. Lalo siyang lumalakas, at doon nagsimula magbago ang kanyang pag-uugali, ang pusta ay parang naging droga sa katawan niya. Nagiging masaya siya at wala pa siyang talo sa pustahan kapag buhay na ang nakataya. Pero nag-iba ito nang sinuntok na siya ni Pedro. Hindi rin makapaniwala si Yuna, akmang tatapusin na siya ni Pedro nang bigla siyang bumunot ng granada. Tinakat niya ang mga ito na pasasabugin ang mga bata. Pero walang pakialam si Pedro dito at biglang kinuha ang granada, nilagay sa bunganga ni Sangdo at tinanggal ang pin. Sinabi ni Pedro na ito ang tunay na pananakot. Sinuntok pa siya ni Pedro sa bodega at kung saan-saan. Hindi niya mabitawan ang granada dahil takot din itong sumabog. Nabugbog na nga ito ng tuluyan at mangiyak-ngiyak na. Binalik ni Pedro ang pin para daw tumigil na ito sa pag-iyak. Dahil hindi pa pala ito tapos. Bigla naman umapila si Sangdo at lumuhad kay Pedro, hinihingi nito na i-consider ang laban nila na patas. Nalito naman si Yuna at Pedro sa pinagsasabi ni Sangdo, ibibigay daw niya lahat ng mga bata at iisipin na lang na hindi sila naglaban. Bigla naman dumating ang instructor at nakita ang sitwasyon ni Sangdo. Hindi siya makapaniwala na ito ang kinakatakute noon na Sangdo. Kinuha ni Pedro ang kambal at pinakita sa instructor nila. At doon natapos ang incident na yon. Naligtas na nila ang mga bata kasama na ang anak ng chairman na top sponsor ng Glory Group. Nilagay naman nila sa loob ng sleeping bag si Sangdo. Hanggang sa sitwasyong ito ay isa lang ang hinihingi ni Sangdo, na sabihing patas lang ang laban nila. Dinala na ito sa Glory Headquarters. Sinabi ng instructor na tapos na daw ang masamang panaginip ng nakaraan niya. Pero ang hindi lubos maintindihan ng instructor ay paano nagawang talunin ng mga bata si Sangdo. Maraming katanungan ito. Hindi anako ni Pedro ang pagtalo kay Sangdo at pinasa ang lahat na credit sa kambal. Pagkatapos ng incident ay ginawaran na nga ng license sa mga ito dahil napagtagumpayan nila ang mission. Isa na silang D-rank killer. Pinakamababa sa lahat. Pero isa na rin itong achievement dahil estudyante pa lamang sila at nakakuha na sila nito. Pinapante sila ng chairman sa opisina nito para bigyan ng pabuya. Napakaingay ng mga kambal at sinasabi na dapat rank A daw ang binigay sa kanila. Biglang bumukas ang elevator at may sumando sa kanila na malalaking babae. Natakot ang kambal at pinipilit na isara ang elevator, may babaeng maganda na dumating din. Ito na pala ang sundo nila para magbigay sa kanila ng reward. Sinundan na nila ito. Napakaganda ng lugar at mamahalin lahat ng gamit. Pinakain din sila ng masasarap na handa. Masaya ang mga ito. Binigyan din sila ng mga bagong damit na sobrang ganda din para sa kanila. Pero ang main event ng reward nila ay ang pipili sila ng sandata na gagamitin nila. Mula sa patalim, baril, at iba pang armas ay kompleto. Ang kumpanya ng chairman pala na sponsor ng Glory Group ay nakafocus sa mga armas at pagbebenta nito. Ayon naman sa kambal ay hindi sila gumagamit ng baril sa pakikipaglaban pero kabaligtaran naman ito ang kanilang aksyon. Kinuha nila ang lahat na pwede nilang makuha. Si Yuna naman ay nakatuon ng atensyon sa mga kutsilyo pero nagdadalawang isip ito kung tama ba na kutsilyo ang gagamitin niya dahil noon nakaraang mga laban ay wala itong nagawa. Habang si Pedro naman ay nakita na agad ang kanyang gusto. Walang iba kundi isang fountain pen lamang. Hindi makapaniwala ang babaeng attendant. Sa dinami-dami daw ng sandata ay ito pa ang nakita. Biglang may rumadyo sa attendant at mukhang ito ang president. Ito pala upang i-escort si Pedro papunta sa president. Gusto daw nito makita at makausap si Pedro. Habang nasa elevator ay sinabi ng attendant na magandang desisyon ang pagpili sa fountain pen na yon. At tinanong niya ito kung bakit ito ang napili. Sinabi ni Pedro na katulad daw ito sa ginagamit niya noong araw na galing sa lolo niya. Nagtaka ang babae dahil galing naman ito sa orphanage pero biglang iniba ni Pedro ang usapan at tinanong kung bakit siya gusto makita ng chairman. Sinabi ng babae na malalaman niya ito kapag nag-usap na sila, dumating na sila sa opisina ng president. Ang pangalan nito ay si Choi Yun Chang, president ng DAEHA Group, number 1 sponsor ng Glory at ang pinakamalaking military enterprise sa buong mundo. Matagal na niya daw gusto makita si Kim Sun-go.
Kim Sun-go ang pangalan na ginagamit ni Pedro bilang estudyante. Kinamusta ng presidente si Pedro? Tinanong ni Pedro kung ano ang sadya nito at bakit siya lang ang gusto nitong makita at makausap. At sinabi ng president na may isang partikular na rason. Ito ay dahil kilala niya kung sino si Kim Sun-go. Ikinagulat ito ni Pedro. Ano kaya ang nalalaman ng president tungkol kay Pedro? Malalaman na ba ang kanyang sikreto? Abangan natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please like our videos and also subscribe to our channel. See you mga ka-recap.